gobyerno dito sa TV5. Sa bagal ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang tumataya sa pangakong mabilis at malaking interes ng sangkatutak na umano'y mga business investment. Pero mag-ingat, baka mawalang parang bula ang inyong pera sa mga naglipa ng investment at pyramiding scam sa ating bansa. Wala sa isip ng 51 years old na si Dr. Doreen Ambrosio ang mag-invest. Pero hindi raw niya mahindian ang isang malapit na kaibigan. Doktora, baka gusto mo mag-invest kahit konti lang para after a month, meron na agad interest yun. So let's say mag-invest ka ng 10,000. After a month, makakakuha ka siguro ng 3,000 to 4,000. Yun yung interest. Hindi mo yung makukuha sa kahit saang investment scheme or kahit saang bangko. So, ako, hindi naman ako talaga interesado. Dangan nga lang, kaibigan ko, oh sige, sabi ko gano'n. Para makakuha ka ng kliyente, mag-invest ako. Nag-invest ako ng 50. Isang Flordesita sakbibit daw ang utak ng negosyong pinasok ni Dr. Ambrosio. Ang pag-wholesale ng call cards ang pinagkakakitaan ng investment scheme. Malinaw raw ang usapan. Kalkulado hanggang sa huling sentimo ang kikitain ng mga investors kung ipaliwanag ni Sakbibit. Napakalinis talaga ng scheme. So sabihin sa'yo, ganito, kikita ka ng ganito. Kung 60% ng ganito, kabisado pa yung figures. Dahil kumbinsidong tunay ang negosyo, kahit si Doktora ay nanghikayat pa ng iba. 700,000 sa 1.6 million pesos na total investment ni Dr. Ambrosio ang nanggaling mismo sa kanyang bulsa. Sa kontrata ng kanilang investment scheme, 3 buwang nakatali ang pera niya sa negosyo. Apprehended. Pero nang matapos ang 3 buwan, Nothing, wala talaga. From the first month, hindi na talaga bumalik. Hindi na siya nakipagkita, hindi na siya nakipag-usap. huli na raw ang lahat ng mapagtanto niyang naitakbo na ni Sakbibit ang perang kanyang pinaghirapan. Naiyak talaga. Kasi yung savings naman is so hard to come by. And I could not tell my parents, could not tell my family. Nobody knew about this. Kaya nung na-interview ako, even my mom was shocked. Parang pinagsakluban din ng langit at lupa ang inhinyerong si Melchor Marinda nang bumagsak ang negosyong pinasukan niya. Malaking parte ng nakuha niya sa 21 taong pagtatrabaho sa Meralco ang pinang-invest niya noon. Mateo Management Group of Companies o MMG, isa umanong investment firm ang pinagkatiwalaan niya ng 900,000 sa 1.5 million pesos na retirement pay. Tulad ni Dr. Ambrosio, hindi naisip ni Engineer Marinda na i-invest ang pera kahit sa bangko. Negosyo ang unang puntirya ni Engineer Marinda, pero nahikayat din siya ng isang kaibigan na mag-invest. Dahil nakakarinig na ng iba't ibang investment scam si Engineer Marinda, pinag-aralan niyang mabuti ang MMG. Nag-background check-up. Kinuha namin yung registration sa SEC. Meron talagang pagiging legal. Meron silang mga businesses. Meron silang mga documents SEC registration. Sa sistema ng pang-eengganyo ng MMG na mag-invest, pakiramdam mo raw ay VIP ka. Hulog na hulog ang loob ni Engineer Marinda sa MMG. Gaya ng ginawa ni Dr. Ambrosio, kinumbinsi ng inhinyero na mag-invest din ang kanyang mga kamag-anak. Nang pumutok ang balita tungkol sa iba't ibang pyramiding scam, dito na nagsimulang mag-alangan si Engineer Marinda. Pero nagtalbugan na raw ang mga post-dated checks na hawak ng mga investor ng MMG. Close account na. Kaya doon namin na-realize na talagang tumalman na yung kumpanya. Naglaho na. Sa aming grupo lang, yung Mateo Management Group Investor Association,
Ano kami, 1,000 members, 500 million. More or less, 500 million. Nagtago na raw ang mga opisyal ng MMG, tangay ang perang halos buong buhay pinaghirapan ng kanilang mga investor. Pero di lang daw pera ang nawala kina Engineer Marinda. Nung mangyari yung pag-collapse, kagalit-galit kami. Sisiya kami, oh. Kami nga nung misis ko, muntik na maghiwalay eh. Ang nangyari, para ka nalang pinatay eh. Dahil wala ka ng ano eh. Wala ka ng kabuhayan eh. Hanggang sa mabenta namin yung mga lupa namin, yung sasakyan ko, naibenta ko. Tapos yung pag-aaral ng dalawa kong anak, natigil. Na halos wala na kaming kahit na yung pagkain, pinoproblema na namin. Bilang isang wealth coach, alam ni Chenky Tan na nagkalat ang mga peking negosyo at investment scam sa bansa. Kasi maraming taong nais na kumita na mas malaki sa kanilang kinikita o dahil sa kakulangan ng pera. So maraming naiengganyon sa malaking interest. Yung mga scammers na yan, they feed on the desperation. Kung desperado na talaga isang tao, talagang, ito na yung pagkakataon ko para yumaon. Ito na yung pagkakataon para umahon ako sa kahirapan. Marami na raw siyang kliyenteng napayuhan bago at pagkatapos sumali sa mga ganitong klaseng investment scheme. Pag bago mabiktima, kahit sabihin mo sa kanila, hindi sila maniniwala. Basta pumapasok ang pera at kumikita sila, hindi ka paniniwalaan. At sasabihin pa sa'yo, inggit ka at sinisiraan mo yung pinagkakitaan namin. Sinisiraan mo itong negosyo namin. Yung pa sabihin. Pero oras na ng biktima na, tatahimik sila. Bakit? Kasi mali na eh. Lumabas na yung katotohanan at nahihiya. Ito, sabihin ko sa inyo, ang mga taong nabiktima ayaw lumabas at lumantad. Bakit? Ayaw nilang paalam sa tao na una, naloko sila at pangalawa, naging tanga sila at nagpaloko sila. Pero sa dinami-dami man ng scam na nagsusulputan ngayon, kung susuriin, iisa lang daw ang ginagamit nilang modus. O bibigyan ka namin ng post-dated check. Yan. Siyempre, may assurance ka na. Tapos dadaling ka nga sa mga lugar na pwede mong pag-investan. Talagang kapani-paniwala. Diba? So, hindi lang yun. Ang gagawin nila, gagamit sila ng mga testimonya. So, gagamit sila talaga ng marami talagang mga gimmicks para makonvince ka. Padadamahin ka muna. 1 million na binigay mo sa akin, bibigyan kita 50,000 naman. So, kumita ka ng 600,000 a year. Tama? So, sabi ko, ang ganda yan. So, next year, anong gagawin mo? Ipo-pull out mo o iro-roll mo? Chances are, iro-roll mo. Pag roll mo, ito pa gagawin mo. Magdadagdag ka pa. Pag dagdag mo, sabay roll, alam mo mangyayari, bigla sila mawawala. So, hindi mo na nakuha ang puhunan mo, nagdagdag ka pa, doble ang lugi mo. Yan ang parang pyramid scam. That's how it works. Ang bagay pala nung nakaraan ay napakalaki pala ng impact. Sa bata? Ang bili ni Chinky, may mga dapat daw tandaan para hindi mahulog sa patibong ng mga scammer. Number one, kung hindi mo naunawaan, huwag kang papasok sa isang investment scheme na hindi mo naunawaan kung saan pupunta ang pera mo. Kung paano gagamitin yung pera mo. Pangalawa, napakataas ang interest. Number 3, it's too good to be true. Tumakbo na kayo. Kahit gaano kaganda, kahit kakilala nyo, hawakan yung pera nyo. Nalulungkot si Chinky na wala raw tamang batas na magpaprotekta sa ating mga Pilipino laban sa ganitong klase ng mga krimen. Yung anti-pyramiding law. Ang mga ginagawa lang ng mga iba, nagpepiansa lang tapos makakaalis na. Kaya kailangan talaga, ang batas natin ay dapat ayusin. Para talaga, bago pa mangyari, kailangan mahabol. Meron tayong kasabihan, prevention is better than cure. Pero ang batas po natin ay pabaliktad. Ang batas po natin, mas pinoprotektahan pa yung nambibiktima kaysa yung biktima. Kaya naman madalas, sa karanasan ni Chinky, hindi na raw lang naghahabol ang mga nabibiktima. Ito ang nangyari kay Doktora Ambrosio. Hindi na siya nagsampa ng kaso laban sa nanloko sa kanya. Pero di rin daw niya tinakbuhan ang mga taong hinikayat niyang sumali sa scam ni Flordesita Sakbibit. 2 taong pinagdusahan ni Dr. Ambrosio ang kanyang pagkakamali. Binayaran ko lahat nung nag-invest sa akin. Sinabi ko, I will give it back. I promise you. I will not stop until I give it all back. Kaya there was a point in time na like,
Zero talaga lahat ng bangko. Every time I go to work, sabi ko sana magkaroon ako ng pasyente. Just for this day. Tanggap na ng doktora na di na raw maibabalik pa ang halagang nawala sa kanya. Habang si Engineer Marinda naman, umaasa pa ring mabawi ang na-invest na pera. May mga ari-arian at saka pera na freeze ng government, frozen. Sabi nun, yun daw ang parang magiging podo para maibalik sa investors yung ano. Hanggang sa ngayon, wala na. At saka wala nang communication, di na sila sumusulat sa amin, nag-i-inform sa amin. Kasi napakahirap sundan yung kaso niya dahil magastos din. Para sa mga taong nabiktima, payo ni Chinky, huwag daw mawalan ng pag-asa. Let's use this as a stepping stone to what we want to reach in life. Pwede kayong magnegosyo, magsimula ka at lalaga ulit sa maliit, di ba? Mag-umpisa ka sa maliit, pero always think big. Ito ang pinagsisikapan ni Engineer Marinda ngayon. Sa ngayon, na-realize ko na life must go on. Hindi pwedeng mag-move na lang doon, yun na lang ang tutukan. Kaya sa tulong ng Panginoon, nagano ako ng company ko rin, yung contracting, electrical contracting. Tinuloy ko yung business ko. Wala namang kailangan pera dahil yung service Pag nakakuha ka ng customer, sila naman ang magpipinance babayaran lang sa'yo yung mo. Labor. At saka yung professional fee. At saka yung mga anak ko, ayaw ko rin bawalan sila ng pag-asa. Hindi mo makukuha tong lahat na to kung bibili ka lang ng isang bagay at ilalagay mo dyan sa lugar na yan. Don't go away, magbabalik ang Journal dito sa TV5.